Isa, walang plano. Meaning, they're not planning o hindi nila pinaplano ang kanilang gastusin. Pangalawa, marami silang kagustuhan over or na nangigibabaw sa pangangailangan. Unsecured. At pag hindi ka nagbayad, pwede ka nang puntahan, iharas araw-araw, at talagang tatakutin ka, illegal action ka and all. Secured debt naman, ito yung utang sa bahay, sa kotse, na gusto mong bumili ng bagong kotse. Dahil pag hindi ka nakabayad, yung pinagkautangan, ang epekto sa kanya pag hindi sa tamang panahon na itinakda niya dapat bayaran, magkakaroon ng stress yun at galit. Kung hindi man stress at galit, impatience. Yung naiinip na, ba't hindi mo pa ako bayaran? Yung borrower naman, unang epekto sa kanya masarap. Pero habang lumalapit ang takdang panahon na dapat na niyang bayaran, magkaka-ulcer din yun. Kung halimbawa, wala siyang trabaho o kaya yung kanyang pananalapi hindi sapat para mapunuan yung utang because in the first place, siguro ang inutang niya kasing halaga na sweldo niya. Yung credit card is one tool na to some is a good tool because it protects you. It is a form of protection for yourself na hindi ka parating may dalang pera. Pero para dun sa may sakit sa pangungutang, ito ay debt trap. Kahit na sa pananaw mo wala kang mapuntahan, siguro since ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, spend some time with Him at humingi ka ng talino sa Kanya. I think kung talagang maupo lang tayo, ilahad natin sa lamesa, ano lahat ng utang ko, magkano pumapasok sa bahay. Teka nga, makita nga yung bahay ko, anong pwede ko ibenta dito at hindi ako mahihiya. A good name is still worth it or far more worth than gold and silver.